Guys, tignan nyo to. May nakita na naman tayo panibagong tattoo ng idol natin. Ito, yung samurai. Carl V tattoo. Grabe, sobrang ganda, di ba? Healed na yan. 2 months na to, no? Ganda. Pero, video, ito yung tattoo natin. Alright. Panoorin nyo na lang, guys. Let's go. Ngayong araw, isang tulog mantikang tattoo artist na naman ang bumangon sa pagkakahimlay sa pamamahinga kahit meron pang muta sa mata, naghihikab pang nagmotor papunta dito sa Mandaluyong upang tatuan ang isang kapitan. Yes, captain na hindi bumibitaw dahil kapit tuko siya sa kapitan pero sabi niya wala naman daw masama kung tumigil sa pagkapit, lalo na at nalipat na sa iba ang kanyang nararamdaman at ipinagpalit ka na sa bagong mukhang di naman naligo na amoy bagoong na animo ay isang aninong na matanda na mas matanda pa kay Ninong na parang nanunong kung magsalita ay pabulong pero nakaririmarim na kutis kulay gulong na may masamang ugali na ikaw ay siguradong mapapasabing di ko na kaya. Tumingin ka man sa langit at baka sakaling may masumpungan o di kaya ako'y bahagi. Malalaman mo kahit kailan hawak kamay. Di kita bibitawan sa paglalakbay. Ay, sorry. Kidding aside. Anyway, client requested na tatuan namin yung hita niya dun sa katabi ng tattoo ng idol ko. Idol mo at idol nating lahat na walang iba kundi yung nag-iisa, walang katulad, namumukod tangi, pambihira, nakamamangha. Eto na, sasabihin ko na, di ko na patatagalin. Isasambit na ng aking mga labi. Wala nang padalos-dalos, wala nang paligoy-ligoy, wala nang pasikot-sikot, wala nang kahit na anong seremonyas. Nasa dulo na ng dila ko. Maghintay ka lang. Yung pangalan niya, eto na. Mayroong 11 letra. Isang space, letter K yung unahan, 2 words. English yung second word. Pangalan ng tao, malapit na. Ay, eto na talaga. Dun 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 dun. Si Carby Tattoo, ano ba? Napaka-low-key lang yan, pero sobrang galing. Kahit na medyo bago pa lang din na nagtatato. Mas matyaga pa sa langgam, mas batak pa sa adik na palong-palo, mas masigasig pa sa birhen na nerdong manliligaw ng crush ng bayan, mas focus pa sa mata ng manyakit sa jeep na may nakasabay na naka-miniskirt. Oh, huwag ka malito ah. In short, sobrang dedicated niyan. Kaya nga idol ko yan eh. Mas dedicated pa siya sa mga binibentang cake sa Red Ribbon. Mas okay kasi sa akin yung mga ganito eh. Pakiramdam ko yung pagkakaroon ng idolo is yung parang pagkakaroon siya ng pangarap or pagkakaroon siya ng goal, objective, short term or long term goal man yan. Ganun para sa akin yun kasi meron kang tinatanaw na isang tao, tinitingala, nilulook up to, 'di ba? Na gusto mo rin maging kagaya niya or maging kasing galing niya, matumbasan mo kung ano man yung skill niya, kung gaano man siya kasipag or kung ano man yung magandang karakteristik niya, 'di ba? Na gusto mo ring may apply sa buhay mo kasi sabi nga nila, sa umpisa, kung gusto mong maging magaling, nag-uumpisa yan sa paggaya or yun, sa pag-imitate. Tapos, over time, katagalan, nagkakaroon ka na ng sarili mong identity. Kung gaano siya kasipag, pwedeng mas masipag ka pa or ibang klase yung sipag mo. Kung siya, magaling na siya, tapos ginagawa niya pa to, ikaw, mas galingan mo pa, tapos pwede kang magpuyat, pwede kang magsaliksik, pwede kang mag-aral, mag-ensayo. Lahat pwede mong gawin para lang maabot mo yung mga pangarap mo. Pero, sa umpisa,
gagamitin mo yung tao na yun or yung mga ginagawa niya, gagayahin mo yun hanggang sa ma-discover mo kung saan ka ba komportable, kung paano mo ba gusto gawin yung mga bagay-bagay. O, diba? Ako marami naman talaga ako idol, di lang sa tats, pati na rin ibang personalities. Mapa-businessman man yan, mga Elon Musk, mga ano, Mr. Beast, mga ganyan. Kasi ano kakaiba yung mga mindset nila sa business. Ewan ko kung trip niyo yung mga tungkol sa negosyo, pwede niyo i-check yung mga pinagsasabi nila sa buhay nila. Nasa YouTube naman lahat yan. Ay, tsaka may YouTube channel din ako. Pwede nyo rin ako i-subscribe doon. Kung okay lang sa inyo. Kung hindi naman ako nakakaabala, kung libre naman yun guys, pipindutin nyo lang yung subscribe katabi ng More Than Vlogs. Mas malinaw kasi mga ina-upload ko doong video, 2K resolution. Okay, dito kasi sa YouTube and TikTok, umabot lang sila ng mga 1.5. So, halos lang, HD lang. Pero doon, so 2K resolution, sobrang linaw na nun. Tapos ayun, syempre, bukod sa mga negosyante na idol ko, meron din mga celebrities. Kasi sa mga celebrities, ang pinaka-trip na trip ko dyan is si Coco Martin. Kasi marami nagsasabi. Yung mga nagsasabi, sobrang low-key daw niyang tao na yan. Kung paano niya turuan yung mga artist niya, kung paano niya i-direct yung mga cast, kung gaano siya ka-creative, makisama, 'di ba? Ganun yung director na actor na tapos sobrang galing pa makisama, saan ka pa, 'di ba? Tapos meron din yung mga athlete kagaya nila sa chess, si Magnus Carlsen, grabe, number 1 chess player in the world. Pero sobrang low-key lang din, putik na yan. Tumatanggap ng pagkatalo at sports. Syempre, kailangan sports ka. Pagka natalo ka, aminin mo, tanggapin mo yung pagkatalo mo, bumawi sa mga susunod na laban dahil ang buhay ay weather lang. Basta ganun. Tapos syempre, nandiyan din yung mga natin, mga iba pa nating idol sa basketball, sa football, sa motorsport. Marami pang iba, sobrang dami. As in, kasi para sa akin, ang pinakamagandang i-admire na karakteristik ng mga athlete is yung ano bang tawag doon? Yung ugali nila na hindi sila sumusuko sa mga challenges. Parang perseverance ba, ganun, o, diba? Kasi kung ano man yung kailangan nilang diet na gawin, ginagawa nila. Kung ano man yung mga routine, yung mga exercises, mga activities na kailangan nilang gagawin nila yan. And kapag nasaktan sila, pag na-injured sila, mag-undergo sila ng therapy, tapos muli silang sasabak sa mga tournaments, championships. So, diba? Grabe, ang tibay talaga nun. Meron din sa mga vlogger kagaya nun si Mr. Beast. Pero lalo na sa mga Pinay vloggers, hindi dyan mawawala. Number 1, most viewed vlogger or YouTuber of all time here in the Philippines, Kong TV. Of all time yun Yeah. Pero ngayon, hindi na siya yung pinakamaraming subscriber, hindi rin siya yung pinakamaraming views. Pero of all time, kasi one of the pioneers kasi yan dito sa Pinas. Kaya sobrang idol ko yan. Tsaka si Kong TV kasi, he's a family man, like a role model, being a father, being a son, being a brother, being a barkada. Grabe. Kaya nga nagkaroon ng team payaman kasi dahil yun sa mindset ni Kong TV na payaman. Ganun. Kasi ang iniisip niya kasi is lahat ng taong nakapaligid sa kanya mapapayaman niya dahil yun doon kasi mahawa niya ng sipag, mahawa niya ng inspiration, motivation, lahat yan. 'Di ba? Ang angas. Para sa akin yung mga tao na yun, sobrang importante niyan. Sila yung naghubog, nagmold, naghulma ng aking mga mindset, mga motto, mga kasabihan ko sa buhay at yung mga practices na ginagawa ko sa pang-araw-araw na pamumuhay. Amen. Tapos syempre teacher kasi ako napakarami. Tsaka
Ewan ko, uto-uto ako nung estudyante pa ako. Kung ano yung sabihin sa akin ng teacher ko, tinatata ko yan sa utak ko eh. Lalo na siguro yung mga teacher ko nung high school and college kasi sila yung mga mas madadrama since inisip nila na mas naiintindihan na natin yung mga pinagsasabi nila. Di ba? Basta kahit sinong tao, mga alamat man yan, bayani, politiko, sindikato, mga kurakot. Ay, joke lang yung dulo. Basta ganun. Teka. Napahaba na naman tong video ko para sa mga tropa natin dyan na gusto ng murang tattoo kagaya nito. Aba, kontakin nyo na agad ako sa FB page, More Than Vlogs. Text o tawagan na ako sa cellphone number ko, 0970-825-0395. Huwag kayo mag-alala kung di nyo alam yung baras. Wala namang problema, pwede ko naman kayo puntahan kung saan kayo lupalop ng dyan. Okay, nakakarating ako sa iba't ibang probinsya gamit lamang ang motor. At kapag ka sobrang layo talaga, pwede akong magpasama sa mga pinsan, mga barkadang driver. And pagka gusto nyo, lumipad tayo. Pwede tayo lumipad. Saan ba? Palawan, Visayas, Mindanao, or kahit sa abroad. Okay. Day lang, kahit sabit na lang ako sa pakpak na aeroplano, mapuntahan ko lang kayo, matatuan ko lang kayo. Huwag lang kayo magkaroon ng rason, dahilan, palusot na hindi kayo magpapatato. Alright, sagot ko na yan. Got you, bro. Paano, bago matapos tong video, panoorin at alamin muna natin ang tattoo client review. Let's go! Yeah, gusto mo ba ng tattoo? I got you bro. Full back, full sleeves, full leg, let's go. Full front, sa tuhod, sa siko, sa leeg, ulo kahit face ganado. Support local, proud Pinoy artist. Murang tattoo pero maangas, legit. Daw ang pinaghirapan, buyat bawat beat. Baguhan pero may diskarte, hindi cheap. Line, shading, harmony, flow, texture, contrast, light and shadow. Design na malupit, ako bahala sa'yo. Sa studio man home service, let's roll. Pwedeng umaray pero bawal gumalaw. Precision sa karayom, di ako atras, bawal sumablay. Gusto mo fine line, so bold na bara. Ko bahala, wag madyala. Check my craft. Boss, tapos na yung tattoo natin. Anong masasabi mo? Perfect. Yun na. 100%. Si Bossing, dinayo natin ng home service dito sa Mandaluyong. Mandaluyong. Pero OFW natin yan from Spain. Spain. Alright. Ayos. Ulit ka pa ba, boss? Oo naman. Naka-schedule na. Yun na. Sige ba, salamat sa tiwala. Okay, salamat. Precision, tattoo journey ko, bagong wave, bagong buhay. Pero skills ko, steady defect, tunay. Kung gusto mo ng kwento sa balat mo nakatahi, ako ang gagawa, ikaw bida lagi. From shoulder hanggang wrist, legs to ribs, sa likod ng tenga sa chest. No miss, minimalist over style. Yo pick, every session parang track, real slick. Pagsulat ng balat, parang bar sa mic. Flow steady, bawat linya. Tatak Pinoy pride, hindi ako